Magandang araw, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si James Reyes mula sa Exalt Music Ministry at kasama po natin ang ating speaker na si Pastor Marty Ocaya para sagutin ang inyong mga katanungan. Good afternoon. Good day, Pastor Marty. Good day, James. Are you ready to answer the questions? Of course, ready tayo. Here's our first question. Bakit mahalaga ang pagkakaisa ng mga Kristiyano, lalo na sa ating panahon ngayon? Well, James, siyempre, yun naman ang kagustuhan ni Jesus na yung mga Kristiyano talaga nagmamahalan. Kasi nga, body of Christ eh. Paano siya magiging body of Christ kung hindi united? Kaya gusto ni Jesus, yun ang prayer niya sa John 17, na maging united tayo. That we do all we can to love one another, to care for one another. At ang kagandahan doon, pag nakita ng world na united tayo, siyempre malalaman nila na, yun pala ang isang Kristiyano. Ganun pala ang goal ni Jesus. Yun pala talaga ang body of Christ. Ma-attract sila. Gusto rin nila sumama sa ganyan. Lalo na ngayon sa mundo natin ngayon, ang daming kaguluhan, daming gera, hindi nare-resolve na conflict. Si Jesus kaya niyang i-resolve yung mga yun. Kasi nga yun ang heart niya. So that's why it's important for the body of Christ, yung Kristiyano, maging united. Parang we are the model Yun. para makita ng mga tao at mapalapit sila sa Panginoon. Yes. Ito po ang ating next question. Anong mga kadalasang dahilan para magkaroon ng hindi pagkakaisa or division sa loob ng simbahan? Ako, I think number one reason is yung pride. Siyempre, lahat naman tayo proud people. Other reasons, pwedeng misunderstanding. Other reasons sa mga division is meron tayong mga preference or yung selfishness natin. It boils down to pride talaga eh. Boils down to pride na if we don't deal with that, if ang lagi lang nating inisip sarili natin, lagi lang natin gusto yung ano yung nakakabuti sa atin, syempre nagkakaroon talaga ng conflict. Or kunyari, meron tayong mga goals sa isang grupo, sa isang church, ang goal na yun para sa sarili lang natin. Diba, ma-offend din yung iba eh. So, yan yung number one, I think, reason for division sa simbahan. Kaya ang dapat natin gawin is we become selfless. Kaya nga, we need to become humble. We need to show love to one another. In fact, yung loving one another, ang heart nun is a heart of humility. Kasi nga, we submit to one another, we honor one another. Yung mga one another verses, kung selfish ka, hindi mo gagawin yun eh. So, you pray, you ask the Holy Spirit to guide you. Paano mo gawin to? Yung forgiveness, hindi natin magagawa yan without the Holy Spirit. Let's ask the Holy Spirit to help us para ma-avoid itong mga pride, itong mga selfishness, yan, para ma-avoid natin. Thank you, Pastor Marty. Here's our third question. Paano natin matutulungan ng mga kapatid natin sa pananampalataya na napalayo na ang loob dahil sa hindi magandang naging karanasan nila sa loob ng simbahan or sa mga kapwa nila Kristiyano? Now, siguro some of you are listening, yun yung experience nyo, right? So, I understand. Yung church talaga imperfect yan. Actually, lahat ng group na sasalihan mo, kahit na hindi simbahan yan, masasaktan ka eh. Kasi imperfect ang mga tao. That's why we need to apply yung principles na tinuturo sa atin ni Jesus. Kasi when we apply it, even though yung mga tao, di ba, hindi sila okay kasama, magagalit sila sa atin, madidisappoint sila sa atin, minsan may sasabihin silang hindi maganda, dapat we learn to respond in humility. We learn to respond in kindness. And you know what? Pag naging kontento ka sa pagmamahal ni Kristo sa buhay mo, mas madaling magpatawad, mas madaling magmahal ng kapwa, and guess what? Gusto ni Christ maging part ka pa rin ng community. Kahit na nasaktan ka na sa church, huwag ka lumayo, okay? Kasi ibang tao aalis sa church dahil nasaktan lang siya. Kahit saan ka pumuntang simbahan or grupo, may makakasakit talaga sa'yo. Kaya nga, yung love na dapat na hinahanap mo kay Christ lang. Kasi pag nahanap mo yung perfect love kay Christ, kahit ma-disappoint ka dito, kontento ka eh. Kasi kumpleto ka na kay Kristo. Wow, ang ganda nun. Ito, excited ako marinig yung sagot dito sa ating last question. Sa pagkatapos ng Elevate Month, ano ang mensahe mo sa mga kabataan ngayon na hinahanap ang kanilang landas? Or how can they make their life count? Of course, you serve the Lord, you be part of a community that loves God, and wherever you are, anong campus ka man, gusto kang gamitin ni Jesus for His glory. So for those young people na part na kayo ng Elevate, I encourage you, serve in the ministry, make disciples dun sa campus. And yung mga nakikinig naman ngayon na hindi pa part ng Elevate, I encourage you, you join a small group. You join a community na nagmamahal kay Kristo. And the more you get to know Jesus in that community, the more may kita mo yung purpose mo sa buhay. Thank you, Pastor Marty. What a way to end our Elevate Month. And bago pa tayo magtapos, ngayong buwan ng Nobyembre ay sineselebrate natin ng Elevate Month. At kung kayo ay may desire na maging part ng movement na ito by being a campus missionary or if you want to support, pwede niyong bisitahin ng Elevate Main Facebook page to know more. And that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!